Pagpalain ang Panginoong Diyos na lubos na mapagmahal, mahabagin at mapagpatawad. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa paghahanda natin sa pagdiriwang ng mga misteryo ng mahabaging pag-ibig ng Diyos, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at hilingin natin sa Panginoong Hesus ang kapatawaran at lakas. Para sa mga pagkakataong ipinapalagay lamang namin ang iyong pagpapatawad. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong tumanggi kami magpatawad sa mga nagkasala at nakasakit sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong nagkulang kami maging kasangkapan ng iyong pagkalinga at pag-ibig sa aming kapwa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyan kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Nathan kay David, "Ito ang pinasasabi sa inyo ng Panginoong Diyos ng Israel. Iniligtas kita sa kamay ni Saul.
Ibinigay ko na rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ng iyong amo, pati ang sambahayan ni na Israel at Huda. At maibibigay ko sa iyo ang higit pa riyan. Bakit mo pinaglaruan ang salita ng Diyos at gumawa ka ng labag sa kanyang kalooban? Ipinapatay mo na si Urias, kinuha mo pa ang kanyang asawa. Oo, ipinapatay mo ang Hiteyong iyon sa mga Amonita upang makuha mo ang asawa niya. Yamang ginawa mo ang mga bagay na iyon at ako'y inampil mo. Tandaan mo laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi ni David kay Natan, tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Natan, kung gayo'y pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ako'y patawarin sa aking pagkasumali.
Nabasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, alam namin ang tao ay pinagwawalang sala dahil sa pananalig kay Jesucristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Nanalig din kami kay Kristo Jesus upang pawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Sapagkat ang tao ay hindi mapawawalang sala sa pamamagitan ng pagkalima sa kautusan. Ako'y tumatay na sa kautusan. Sa pamamagitan na rin ng kautusan upang mabuhay para sa Diyos. Namatay ako kasama ni Kristo sa krus. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Hindi ko mapapawalang kabuluhan ang kaloob ng Diyos kung ang tao ay pinawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Inibig tayo ng Ama, isinugo ang anak niya bilang panubos sa sana. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa habag. Sa bayan namang iyon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya't nagdala siya ng pabango na sa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinalkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseo na nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya. Isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, Guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa'y 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig
para sa aking mga paa. Ngunit pinasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, subalit pinahira niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya, ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan, at ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba ito pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka na, ipanatan mo ang iyong kalooban. Hindi nalaunan, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanyang 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan, asawa ni Kusa, na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinutustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga halayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ko namin ang Panginoong Jesucristo. Isa po sa tumawag ng aking pansin na isang quote about Father's Day ay yung itong linyang ito. It takes any fool to become a father, but it takes a real man to become a daddy. It takes any fool to become a father, but it takes a real man to become a daddy. Meron po akong mga napanood na mga iba't ibang mga video tapes tungkol po doon sa aking video presentations tungkol po sa pagdiriwang po ngayon ng araw ng mga ama. No, at nakikita natin doon, meron mga ama na giliw na giliw sa kanilang mga anak mula ng maliliit pa. No, sila rin ay nagpapalit ng damit, sila rin po ay nagpapakain sa kanilang mga anak, nakikipaglaro, at tinuturuan ng maraming bagay. No, naroon yung isang tatay na tinuturuan niya yung kanyang anak kung paano mag-ahit. No? So, nakatutuwa po mga eksena. Alam po natin sa ating sariling buhay, marami tayong naging karanasan sa ating mga ama. Pero ang hindi ko makakalimutan sa aking sarili kong ama ay yung humingi siya ng sorry nung siya ay magkamali. No? Humingi siya ng sorry. If it takes a real man to be a daddy, I know that it takes a real man to admit his sins. Ito po sa unang pagbasa, si Hari David ang sinasabing pinakadakilang hari ng Israel. Nang sinabi ni Nathan na isang propeta, ikaw ay nagkasala sa Diyos dahil pinapatay mo ang isang hawal na si Uriah at kinuha mo pa ang kanyang asawa para iyong maging asawa. Kaya ano po ang sinagot ni Hari David? Siya ay hari, pwede niyang sabihin, sino ka para sabihin sa akin yan? O kaya, kaya kong gawin kahit ano ang nais ko dahil ako ay isang hari. Pero ano po ang tugon ni Hari David? Nagkasala ako sa Panginoon. I have sinned against the Lord. Inamin niya po ang kanyang pagkakasala. He did not blame anyone. Hindi niya sinabing tinukso kasi ako ng babae, kaya't napilitan lamang ako. Hindi niya sinabing dahil sa aking kahinaan ganito ang ginawa ko. Salamat ang kanyang sinabi. Nagkasala ako sa Panginoon. Inamin niya ang kanyang kahinaan, inamin niya ang kanyang pagiging makasalanan. Kaya't sinabi ni Nathan, pinatatawad na ng Diyos ang iyong kasalanan.
marami po tayong imahen ng ating mga ama, no? Pero ang marami ko, ilang ulit ko nang na ibahagi ko ay yung minsan ay yung sa aking luho dahil sa aking magiging brag mula ng bata. Gusto ko laging merong handa pag birthday ko o pag may mga ibang okasyon o mahahalagang okasyon, kailangan may bago akong damit, bagong sapatos, bagong pantalon, at kahit na ano. Pag wala, nagwawala ako. No? Kaya minsan, tinawag ako ng aking ina, sinabi sa akin, halika, may papakita ko. At pinakita niya yung swelas ng sapatos ng aking ama. At sinabi niya, tignan mo ang sapatos na yan, butas-butas ang swelas. Yan ang ginagamit ng tatay mo papunta ng opisina, nakikipag-meeting sa kanyang mga co-managers. Hindi siya bumibili dahil inuuna niya ang pangangailangan ninyong siyang na magkakapatid. Kaya nakikita po natin kung gaano nagsasakripisyo ang ating mga tatay, ang ating mga ama, na pinararanalan natin ngayon. Meron po isang bagpo sa langit, no? 3 lalaki ang umakyat at pumatok doon sa pintuan ni San Pedro. Nakita ni San Pedro, isang guro, isang basurero, at isang abogado ang kumakatok. Kaya sabi niya sa kanilang 3, isa lamang katanungan ang aking ibibigay at kapag nasagot ninyo, makakapasok kayo sa pintuan ng langit. At ang unang tumayo sa harap niya ay yung guro, kaya tinanong niya, anong pangalan ng barko na lumubog doon sa North Pole, no, na ginawang pelikula? At sabi ng teacher, dali-dali po niya, Titanic. Tama, okay, pumasok ka na. Ikalawa, yung basurero. Sabi ni San Pedro, babaho kami pag naroon itong mama na ito, no, dito sa langit, kaya pahihirapan ko ng konti itong katanungan. Tinanong niya, ilan yung namatay doon sa barkong Titanic? No? Ilan yung mga namatay? At katatapos lamang pala ng basurero na manood, kaya sinabi niya, 1,500 po. Tama, sige, pumasok ka na. At tapos, eto na po yung abogado, no? Nang makita ni San Pedro at nalamang abogado, sabi niya, pangalanan mo nga yung 1,500 na biktima. Okay. Kung minsan po, no offense, no, to the lawyers. Kung minsan po, madali tayong magparatang. Sabihin natin, ay, abogado yan. Sinungaling yan. Ay, abogado yan, maraming kita yan, kibang under the table. Ang dali po natin magparatang. Nakikita natin yung kasalanan ng ibang tao, pero hindi naman natin nakikita yung ating sariling kahinaan. Alam niyo nga po, meron din minsan, may mga tao sa parokya na dahil sobrang loyal sila doon sa parish priest, no? Lahat ng pagkakamali ng mga kasama niyang pari ay ikikwento sa kanya. Ano ba ang motibo ng iyong paggawa? Ano ba ang motibo ng iyong pagkwento, no, doon o pagchismis doon sa parish priest, yung pagkakamali o kasalanan ng iyong mga kasamahang pari? No? Tignan po natin kung minsan, kung ano yung nasa kalooban ng tao, yun ang nagsasabi, ikaw ay makasalanan o hindi. Kung minsan, meron po tayong ginagawa mga bagay, nagpapakabanal tayo dito sa loob ng simbahan, we are very pious in our behavior, in our actions. Pinapakita natin na tayo talaga ay nagtitika sa ating mga kasalanan. Pero deep inside, nandun po ba yung tunay na pagsisisi? Meron nga po minsan, sinabi dito sa isang pari, Father, bakit siya pag lumuluhod during consecration? Ang bilis-bilis. Pero kayo, ang tagal-tagal niyong lumuluhod. No? Talagang napakabanal. Binibilang pa pala ang segundo kung gaano kakatagal nakaluhod. Pero nabasa niya ba kung ano yung nasa kalooban ng pari niyo? Baka naman masakit ang tuhod ng pari, kaya hindi naman nakaluhod ng matagal. Meron pala siyang arthritis. No? Ang dali-dali po natin uminsan manghusga ng ating kapwa. Katulad po ng isang kwento, meron isang babae nasa airport. No? Maghihintay siya ng kanyang flight. Ginawa niya, since maaga pa, kinuha niya yung pinili niyang cookie doon sa kanyang tabi, ipinatong niya doon sa tabi, plus nagbasa na siya. Pero may dumating po na isang lalaki.
At nakita nung napansin ng babae, sa kadakuhan niya ng kanyang cookie, ay itong lalaking ito ay kumukuha rin ng isang piraso. No, sabi ng babae sa loob-loob niya, ang lakas ng loob, ang kapal naman ng mukha nitong lalaki ito, hindi man lamang nagsabi, kuha lang ng kuha. No, tapos hanggang matira na lamang isang piraso yung cookie na naroon sa loob ng supot. At hinihintay ng babae kung anong gagawin ng lalaki. Kinuha niya yung isang piraso na titira, hinati sa gitna, inabuot sa kanya. Pero sabi niya, pasalamat ka, mabait ako ngayon. Kaya kinuha na lang niya, no? Tapos nagsalita na siya sa kanyang sarili at sabi, talagang ang kapal na buka. Tapos pagkalis po ng lalaki, pagbukas niya ng kanyang bag, nakita niya nandun pala yung loob ng kanyang supot na may mga cookie. Nandun siya pala yung kumakain ng hindikan niya. Pero ang paratan niya sa kanyang sarili ay yung lalaki ang gumagawa ng hindi tama. Hindi po ba ganito rin po tayo kung minsan nakikita natin na dali nating maghusga ng ibang tao sa kanilang mga pagkakamali. Pero bihira naman yung isang taong umaamin na siya ay nagkasala. Tayo po sa ating araw-araw na pamumuhay, ilang ulit tayo nakakadama, nararamdaman natin at sinasabi natin sa ating sarili, napakabigat na ng kasalanan ko. Kailangan ko na humingi ng pagpapatawad ng Diyos. Kailangan ko nang pumunta rin sa sakramento ng pagbabalik loob sa Diyos dahil ako ay nagkasala. Umaamin po ba tayo? No, tingnan po natin dito sa Ebanghelyo, napakagandang larawan ng pag-ibig na ipinakita ni Jesus at napakalaking pag-ibig na ipinakita rin ng babaeng makasalanan. Ang tanong po natin ay ito, nagmahal ba yung babae dahil siya ay pinatawad? O pinatawad siya, kaya siya ay nagmahal ng malaki? Ano po ba ang sinabi doon sa kwentong talinghaga na ibinigay ni Jesus? Meron dalawang nangutang at tinanong niya, yung isa 500 denaryo, yung isa 5 lamang. Pareho silang pinatawad kung nagpagutang na hindi na sila makabayad. Kaya tinanong niya doon sa nag-anyaya sa kanyang pariseyo, sino sa palagay mo ang mas nagmahal ng mas malaki? Ay yung pong pinatawad ng mas malaki. Dahil po ba hindi po tayo nakadama ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad ng ating kasalanan? Perhaps some of us would have this kind of attitude towards sin and holiness. Kamukha po ng pariseyo. Nakita niya yung babae, alam niyang makasalanan. Kaya tanong sa kanya, ang attitude niya ay dapat iwasan ng babaeng makasalanan, baka mahawahan siya. At tapos ito ang sinabi ni Jesus, no? Malinaw sa kanyang pagsalita, sinasabi niya, holiness is not about avoiding sins, but it is what you do. Nakita natin anong ginawa ng babae. Mula nang dumating ako rito, hinugasan niya ang aking paa ng kanyang mga lupa. Pinunasan pa niya ito ng sarili ng buhok at pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Hindi siya tumigil mula kanina. Ipinakita ng babae ang laki ng pagmamahal niya kay Jesus dahil sa laki ng pagpapatawad ni Jesus sa kanyang mga kasalanan. Kaya ang sabi ni Jesus, ang pananalig mo ang nagligtas sa iyo. Mga kapatid, aminin natin ang katotohanan. Lahat po tayo makasalanan. Pati kami mga pari makasalanan. Meron lamang kami isang naging espesyal na katungkulan at responsibilidad ang gamitin at maging instrumento ng Diyos ng kanyang pagpapatawad. Huwag na natin hintayin yung mga panahon na dapat makita natin ang ating sariling kasalanan dahil nabunyag ang pagkakasala ng ibang tao. Aminin natin na tayo man kailangan ng awa at patawad ng Diyos dahil dakila ang pagmamahal niya sa atin. Amen. Ay ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak
Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, dala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Belen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus ng nagkaibigin, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat palirito at buko, siya na mabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa pagsamahan ng mga banal na patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang hanggan. Amen. 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 Nakababatid sa mahalagang kaugnayan ng pagpapatawad at pag-ibig. Buong pananalig natin idulog ang ating mga kahilingan sa Panginoon nang di umaasa sa ating merito, kundi sa kasaganaan ng Kanyang awa. Maging tugon natin, mahabaging Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahan, nawa siya'y maging kasangkapan ng pagpapatawad ng Diyos at halimbawa ng Kanyang mauwaing pag-ibig. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, aming obispo, mga pari, at lahat ng mga pinunong relihiyoso, nawa pukawin nila kami ng kanilang taus-pusong habag at katapatan ng kanilang pag-ibig para sa lahat. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng ama sa ating pamayanan at sa buong mundo, nawa sila'y galang at mahalin ang kanilang mga anak at iba pang kaanak. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng amang lugmok sa hirap at pagsubok ng buhay, makatagpunawa sila sa kanilang mag-anak ng lakas para maharap nila ang kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagdiwang pa lamang ng kapistahan ng mahal na puso ni Jesus, nawa patuloy natin silang ibigin at igalang sa pamumuhay na alinsunod sa ganitong debosyon. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Tahimik natin idulog ang ating mga pagsariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoong Diyos, salamat sa iyong kapagpatawad ng pagmamahal. Itunod nawa ang iyong pagpapala na kami maging mga kasangkapan ng iyong pag-ibig at pagpapatawad, alinsunod sa halimbawa ng anak mong si Jesus, na nagmamahal at nagpapatawad, magpa sa walang hanggan. Amen.
subalit upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon, itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa tuong sambayan at niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong mga ang may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging binaliba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilog mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mo may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay magpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan, ng iyong pagtingin na aming ibinaksik nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na kapangyarihan, Diyos na walhati ang langit at lupa. Sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang lalito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa paglalala sa akin. Magsitayo po. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay lumitahin, sarili ay inihain,
pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong ninarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalay namin mo ang iyong simbahang ilaganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkakapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mahal tayo ng Diyos, hindi dahil tayo ay mabuti. Mahal tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Nananalig sa kabutihan ito, sama-sama tayo dumulog sa Ama. Hinihiling namin kami iagya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan ng mapapurihan ng pakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa iyo. Ipahayag po natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaangyayahan niya sa kanyang banal na bibig. Panginoon, hindi ko karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa nababantang pagkawasak ng kapaligiran ipinagkaloob ninyo sa amin, bunga ng malawakang paglalaban o dalilian sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maitalaga ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan, ang pagbibigayan, sa karalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kaming pumalinga sa halip na malingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kaming maghangad ng karangyaan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kalwalhatian. Pahintulutan ninyo kaming maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, nanalangin na kami. Magsigayon po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikisan sa tanang narito, nakikipagdiwang ay magdulot na ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po, tinatawagan po natin lahat ng mga ama, mga daddy, mga papa, mga tatay, mga itay. Lumapit po dito, kasama po mga lolo. Lahat po tayo lumapit para po sa isang natatanging panalangin at pag-uraspas sa iyo. Malaki po. God our Father, in your wisdom and love, you made all things. Bless these men, that they may be strengthened as Christian fathers. Let the example of their faith and love shine forth. Grant that we, their sons and daughters, may honor them always with a spirit of profound respect. Grant this through Christ our Lord. Amen. Happy Father's Day po sa inyong lahat. The Lord be with you. And may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Go in peace, and let us glorify the Lord through our lives. Thank you. Bless kayo. Okay lang. Oo.
Akala ko mag-bless kayo. Okay lang.